Like Abraham, plant to harvest. When you plant, you will harvest. That is the rule of life. That is the rule of agriculture. That is the rule of life in this world. Basta may itinanim ka, may anihin ka. Kaya magtanim ng magtanim para umani. Mas madaming tanim, mas madami kang aanihin. At kung wala kang tanim, huwag kang mag-expect na ani ka. Nakita niyo si Abraham, tanim lang siya ng tanim. Grabe ang tanim niya. Sinalubong ang mga bisita, nagpay respect, pinatuloy, pinakain, inistima, inihatid pa hanggang labasan. Grabe yung kanyang pag-iistima sa mga bisita. Nagtanim na nagtanim, and the Lord blessed him. Nakita niyo ang blessing ni Abraham na na-receive dahil sa kanyang mga tanim? Tingnan niyo ang mga blessing niya. Number 1, the Lord blessed Abraham by giving him a son. Sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 10 to 12, sinabi ng isa sa mga panahon, babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, babalik ko'y may anak na siya. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na dinaratan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah. Abait, nakakatawa naman talaga yon. Imagine niyo, sige nga, ilagay niyo sa isip niyo, isang 89 years old buntis. Tapos ang nakabuntis, 99 years old. Di ba kayo matatawa ron? So nakakatawa talaga siya, mga kapatid, yung ideyang ito. Pero hindi mo kailangan pagtawanan dahil ang Diyos ang nagsabi. Sabi ng Diyos wala namang imposible sa Diyos. Pero ang point natin dito, mga kapatid, ganito. Napaka-imposible nilang magkaroon ng anak pero nagkaanak sila. Bakit? Kasi nagtanim si Abraham. Kaya naman umani siya sa kanyang mga tanim. So nagtanim siya at umani siya, nagserve siya, kaya siya na-bless. Another, the Lord blessed Abraham by telling him his plan. Another blessing. Alam mo, isa sa blessing na napakaganda, yung sinasabi ng Diyos ang plano niya sa atin. Yung meron tayong ability to discern His plan, His will sa buhay natin. Blessing yun. Pag nakikita mo ang plano ng Diyos, nakikita mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao, grabing pagpapala yun sa buhay natin. Sabi ng verse 17, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin. Number 3, the Lord blessed Abraham by letting him to plead. Nakita niyo, mga kapatid, pinabayaan niya si Abraham na makiusap ng makiusap. Sabi ni Abraham, kung may 50, gugunawin ba ninyo? Hindi. 45, 40, 30, 20, 10. Nagalit ba ang Diyos? Sabi ba ng Diyos na, tama na Abraham, sumusobra ka na. Grabe ka nang makiusap. Noong 30 pa lang, pinagbawalan ba siya? No. Actually, si Abraham ang tumigil. Nakita niyo, mga kapatid, ano sabi niya sa Diyos? Lord, last na po. Kung may 10, gugunawin niyo po ba? Napansin niyo, mga kapatid, actually, si Abraham ang tumigil humingi, hindi ang Diyos ang tumigil magbigay. Grabe yung lesson niya, mga kapatid, ha? Hindi ang Diyos ang tumigil magbigay. Si Abraham ang tumigil humingi. Anong sabi ni Abraham? Lord, last na po. For the last time. Pwede naman sana siyang humingi pa ng, Lord, isa pa, 5. Or, Lord, pwede bang huwag na lang? Nakita nyo? Pwede naman siyang humingi. Pero siya ang nagputol. Siya ang naglimit. Nakita nyo, mga kapatid, tayo kasi limited tayo. Our God is limitless. Tayo lang ang naglilimit sa Kanya. Hindi siya limitado. Tayong naglilimit. Nilimitahan ni Abraham ang Diyos. Ang sabi niya, last na po. Pwede pa ba siyang humingi? Pwede pa. Pero siya ang naglimit ng lahat ng bagay. Diba? Kaya sabi po ng Bible, diba sa atin, humingi kayo at kayo bibigyan. Wala namang restriction kung hanggang kailan kayo hingi. Basta sabi, humingi kayo. Santiago 4:2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Hindi ang Diyos ang may problema kung bakit wala tayo ng kung anong wala tayo ngayon. Tayo ang may problema kasi hindi tayo humihingi. Naalala niyo yung boting langis ng isang babae doon sa 2 Kings chapter 4?
Di ba sabi nung propeta, o anong meron ka? Isang boteng langis po. O manghiram ka ng lagayan. Tapos ibuhos mo dun sa mga lagayang walang laman. Anong nangyari dun sa mga lalagyang walang laman? Napupuno, pero yung kanyang bottle ng langis, hindi nauubusan. Lagay ulit, lagay ulit, lagay ulit. Kailan tumigil yung pag-agos ng langis niya? Nung wala ng paglagyan. Kung hanggang ngayon may lalagyan yung babaeng yun, hanggang ngayon nagsasalin yun. Di ba? Napansin nyo? Because our God is limitless. Napansin nyo? Sino ang limited to receive? We. Tayo ang naglilimit sa Diyos. Yung si Abraham, siya ang naglimit sa Diyos. Kaya tatandaan yung mga kapatid, hindi si Lord ang tumigil magbigay, si Abraham ang tumigil manghingi. Tayo ang tumitigil manghingi. Diba? Pero kailangan tayong humingi sa Diyos. Minsan diba sasabihin natin, Lord, makapasa lang po ako. Kahit 75, okay na. Ba't di ka humingi ng 90? Magsesettle ka sa 75. Napansin niyo mga kapatid, ganun tayo, nililimitahan natin. Ba't hihingi ka lang ba't hindi mo padamihan? Napansin niyo mga kapatid, ganun tayong manghingi sa Diyos. Nililimitahan natin. Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan kahit po bisikleta lang. Bakit di ka manging kotse? Diba? Lord, matanggap lang po ako sa trabaho kahit mababa lang. Diba? Ba't di ka humingi ng mataas na posisyon? Tayo ang naglilimit sa Diyos. Hindi ang Diyos ang limitado. Tayo ang limitado to receive His blessing.